Ahawin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang Kabanata 5, mga talatang 33 hanggang 39. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo ay patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Kung mapapansin po natin ay parang sinasabing hindi sila compatible. At meron ding sinasabing kailangan maging compatible para kapakipakinabang. Pagpapanibago ng sarili. Karamihan sa atin ay nakaranas ng dumalo sa mga handaan gaya ng kasal, binyag, kaarawan o dibu, at iba pa. Sa mga nasabing okasyon ay hindi nawawala ang pagsasalo-salo ng napakaraming tao. Bakit? Pagsasaya yun, kainan yun. Masayang kumakain kapag maraming kasabay, di ba? Gaganahan ka. Sa mga nasabing okasyon ay hindi mawawala ang pagsasalo-salo ng napakaraming tao, ngunit ang pagtitipon na yon ay hindi natutuon lamang sa mga handang pagkain. Bagkos isinisimbolo nito ang sama-samang pagpapakita ng lubos na kagalakan na nakatuon sa taong nagdiriwang. Ang pagtitipon ay isang pagpapamalas ng pagkakaisa, ng kapatiran, at sama-samang lumalayon sa pagbabagong kakaharapin ng isang tao. Isang masayang okasyon to eh. Kaya nga maraming nakikisaya, di ba? Maraming nagjo-join, lalo sa isang pagtatagumpay, sa isang kaarawan, kasalan, or ano paman. Maraming nakikiselebrate, nakikiisa, nakikipagsaya sa taong nagdiriwang na okasyon na yon. Sa Ebanghelyong nabasa natin, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na ituon ang ating sarili sa kagalakang idinudulot niya nang sa gayon, matutuhan natin ang pagbabagong dulot niya sa ating buhay na nakikiisa tayo sa kagalakang hatid niya. Tapos na tayo sa paghihintay sapagkat dumating na ang ating kaligtasan, ang dapat paglaanan natin ng oras sa ating buhay ay ang pag-asa na muli siyang babalik upang tipunin tayo bilang mga anak niya sa takdang oras. Kaya nga tayo ay dapat na nakiisa sa lahat ng naranasan ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang pagdating, ito isang malaking tagumpay at ang kanyang susunod na pagdating ay isang mas malaking tagumpay sapagkat ito ay kanyang misyon ang lahat ng sumampalataya at nanalig sa kanya ay dalhin niya sa kanyang kaharian. Alalahanin natin palagi ang kabutihan ng Diyos sa araw-araw na ginagawa niya sa ating buhay. Pasalamatan ng Panginoon bago tayo umidlip, matulog sa hating gabi o humimlay. At sa paggising sa umaga ay pagpapanibagong pagpapasalamat sa maghapong lakas na kanyang ipapahiram sa atin. Kaya nga, napakainam na sa bawat sandali ng ating buhay ay magsaya tayo sa magagandang bagay na ginawa ng ating Diyos ni Jesus sa ating mga buhay. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.